Mga bro, panibagong upgrade na naman para sa ating Philippine Air Force. Nakumpirma na ng Brazil's Embraer na ang in-order na 6 A-29B Super Tucano light attack aircraft ay magkakaroon ng enhanced capabilities para magampanan ang mas malalaking papel sa battlefield air interdiction, close air support, maritime patrol, maritime strike, at territorial defense operations. Malinaw na ang undisclosed country na ito ay walang iba kundi tayo, mga bro, Pilipinas na naman ang bida. Alam natin na ang air interdiction at close air support ay natural na trabaho ng Super Tucano, pero ang maritime patrol at maritime strike, medyo bago yan para sa ganitong klase ng eroplano. Pero dahil sa maritime environment ng Pilipinas, ginamit na ng PAF ang Super Tucano sa maritime patrol, at ngayon mukhang ihahanda na ito para sa maritime strike missions. Ang tanong, kaya ba talaga ng Super Tucano ang maritime strike? Kaya naman, mga bro, naipakita na ng Philippine Air Force na ang Super Tucano ay kayang mag-deploy ng smart bombs para sa ganitong mga operasyon. Pero ito ang challenge, laban sa heavily armed warships, maaaring hindi ito sapat. Kung ang mga barko ay may advanced air defenses, malaking peligro para sa mga Super Tucano na makalapit pa sa target. Dito na pumapasok ang Rafale icebreaker missile mula Israel. Ang missile na ito ay may 300-kilometer range at sapat na destructive power na maihahambing sa AGM-119 Penguin anti-ship missile. Bagamat hindi ito kasing lakas ng Harpoon, Exocet, o BrahMos, swak ito sa presyo at capabilities ng Super Tucano. Saktong-sakto ito para sa Pilipinas na naghahanap ng cost-effective na maritime strike solution habang hindi pa handa ang full-fledged jet fighters.